Mga buhing santos, welcome sa atong tulumanon na CFD Dasdas, Catholic Faith Defenders, Defend Against Satanism. Nining higayuna karon kini musingso na Dr. Dev, researcher, author, and a Jewish doctor. Mudapit kaninyo, nini atong karon nga pagaisudan. Ngano ba nga ang gingharian nga gitukod sa Dios gitawag man og Roman Catholic Church. Unsabay dugukan niini. Karon atong ipatugkan ug atong ipadayon nga sa Daniel chapter 2 verse 44 gitagna ng daan ni Propeta Daniel ng Dios magtukod sa iyang gingharian niining kalibutan ug walay laing gahom na makaagaw niini. It is God na mao gimutukod sa iyang gingharian. Unya gidayag niini nga ang labing lig-on nga gingharian niining kalibutan malumpag kana ug kini natuman kayo. Sa Mateo 16:18 ngadto sa 19, si Kristo mo'y mihimo niini. And Christ is true God and true man in His hypostatic union. Gituman kini. Nang karon, as it was founded in Jerusalem, the center of Israel, ang pangutana, nganong dili man kini gitawag o Jerusalem Catholic Church? Nganong gitawag man kini nga Roman Catholic Church? Na dito man kahat gitukod sa Jerusalem. Buot ba rin ipasabot nga dito sa Roma tukura ang gingharian sa Diyos? Kini mo'y ato karon ngay patinaw. Take note nga dunay divine plan. Ang divine plan sa Diyos ang Israel ngayong gipili o dito sa Jerusalem niya gitukod. But, unsay ito? Considering nga ang Israel na lumos gitukod sa relihiyon nga Judaism. Ang Judaism, ang ilang pagtuo, mao lamang ang Yahweh, Diyos Amahan. Ug wala sila motuo nga si Kristo mao na ang Mesiya. Ug mao'y hinungdan nga dili man sila motuo ni Kristo ug para nila blasphemy usa ka pagpasipala nga si Kristo miangkon nga Dios. Ug mao'y hinungdan nga ilang gitaral kipapatay gilansang sa krus. Judaism. It was religious in faith and supported by the Roman Empire, Roman government. Meaning putuha karon, how come nga nahimo man kini nga Roman Catholic Church kung ugaling ang pangutana mao nagkadto gitukod sa Israel o gitukod diya mismo sa Jerusalem, sa nasod sa Israel. Ngano ba nga niining puntuha karon nahimo man kini Roman Catholic Church mao kini ag-adto nga pagpadayag o pagpatinaw. Niining puntuhan, take note nga diha mismo sa Mateo na adihat gipadayag 21:43 dinhi gitinaw o gitataw niya sa Mateo 23:39 o Mateo 21:43 nga wala yung dawata sa Israel centered in Jerusalem. Si Kristo nga mao ang nagpakatao dining kalibutan. Diyos nga nagpakatao.
Nining putuha ang iyang paghari, wala dawata og gisalikway. Ug tungod kay wala dawata, unsay declaration ni Kristo. Iyang gidayag nga iyahang talikdan ang Israel. Ang gingarian pagakuhaon gikan sa Jerusalem ug kini ibalhin sa nasod nga mamunga. Transfer the seat of his kingdom. There was a declaration to transfer from Israel. Karon ang pagutana, i-transfer ang maong gingharian sentro sa paghari sa Dios from Israel o from Jerusalem. Pagutana, asa ba ibalhin ang sentro sa gingharian sa Dios? Dinhi gimpadayag. Si San Pablo was very instrumental. Ngano? Diha sa libro sa buhat sa mga apostoles, chapter 23, verse 11. Gitawagan si San Pablo. He was commissioned by Christ nga sanglit siya may witness, nagkatestigos dito sa Jerusalem. Siya usab gimanduan pagtabok ngadto sa Roma. And you will witness unsay mahitabo sa Roma. Ug busa sa Acts 23 verse 11, unsay mahitabo pagadto na niya sa Roma. Na kini sa Roma 1:8 nahitabo gayon nga nagmanampuson sila kauban ni San Pedro in converting the Roman Empire into the climax of Christianity. With the spiritual revolution that they have conducted using Ephesians chapter 6, verse 10 to 18, din ang pulong sa Diyos maghihimo nilang hinaguban versus the Roman army, Roman military, Roman warfare. Nabunto nila ang Roman Empire. Imagine. Grabe ang lahang kangilingig sa Roman Empire. Sa tanan ng mga apostoles, si San Juan ray namatay na ordinaryo. All other apostles, si San Pedro gipatay, gilansag sa cross, ang ulo rin sa ubos. Uban pang mga apostoles, grabe kapagis ang Roman Empire. And yet, nalumpag ang Roman Empire. Ubusan, gipamatunan ni San Pablo na dito sa Roma of which we were able to convert the Roman Empire. Naitabo nga ang gobyerno sa Roma na himong instrumento na reverse kini na himong instrumento pagpakailap sa Kristyanismo sa tibok kalibutan. And this was the fulfillment sa gipanagna ni Propeta Daniel chapter 2 verse 44. Unsay gingon ni Propeta Daniel chapter 2 verse 44 nga ang Dios magtungkod sa iyang gingharian ug mubuntog kini sa mga gingharian nining kalibutan. Buntugon, the human governments in the world shall be absorbed into the kingdom of God. And the first that was conquered was the Roman Empire. O niining tanan, nganong gitawag kini Roman Catholic Church. Niining puntuha karon, take note nga sa wala pa mubulag ang Orthodox Church, kanus aba mibulag ang Orthodox Church
niadtong tuig 1054. Before 1054, wala ka na nganli og Roman Catholic Church. Wala. Ang ngalan niini Christian Church o Christianity. Ngano? Tungod kay nahiusap pa man ang tanan nga mga followers ni Kristo. Wala pa'y protestante. Wala pa. Kaya Protestantism led by Martin Luther was only founded 1517. So, ang una na meribilde, misiak bato sa Christian Church, sa simbahan na gitukod ni Kristo, mao ang Orthodox Church 1054. O ngano ba nga doon na may Roman Catholic Church? It was to distinguish, para mailhan hain ba ang original niini? Hain ba ang nanlakad ni San Pedro sa Santo Papa? O busa, nganong nabuak ang Christianity sa 1054? There was also a political, structural reason. Ngano? Kining original na sentro sa gingharian sa Diyos, din na balhin from Jerusalem to Rome. Sentro niini ang Vatican, Rome. O diha gitukod mismo ang simbahan, ang St. Peter's Basilica dito sa Roma. O unsa ba dihay ang dugukan sa St. Peter's Basilica? Nining puntuhan karon, diha gilubong ang bukog ni San Pedro diha mismo sa St. Peter's Basilica. The construction of a basilica over St. Peter's grave diha sa lubnganan ni San Pedro niadtong 4th century. So ingon tag 4th century, 300 years kapin paingon sa year 400. So nining puntuhan karon, mao kana ang sentro sa gingharian sa Dios diha sa St. Peter's Basilica sa Vatican, Rome. Nang karon, unsa ba dayan nahitabo? Kana sa diha nga nagtukod usab nining puntuhan si Emperor Constantine niadtong higayuna nagahimo kini siya, and take note, nabahin kining maong Empire, Roman Empire sa Western Roman Empire o ang Eastern Roman Empire. Now, ang Eastern Roman Empire, unsa bay nahitabo niini? Si Emperor Constantine iyang gi-move, gi-transfer niya ang kapital sa Roman Empire dito sa Constantinople in the year 330 AD. O niining puntuhan karon, pagbalhin na niya ng sentro sa Roman Empire, niya ng Constantinople, nabahin na ang Roma into two. Ang Western Roman Empire, din ang sentro sa Vatican, Rome, mauna ang gitawag o Roman Catholic Church. O gining Eastern Roman Empire, naadiri ang Orthodox Church. So, before, sa wala pa sa 1054, nagkayusa kini sila, ug ang sentro niini naa sa Vatican.
diha mismo sa Roman Empire. Pagbungkag na niini, unsa na may i-describe na kini para mailhan, hain ba ang original niini nga nanglakad sa Santo Papa? O ang nanglakad sa Santo Papa Apostolic Foundation, mao ang Roman Catholic Church. Ang Orthodox, miyangkon ba na Catholic? Yes, miyangkon sila. But they prefer to be called as Orthodox Church, muna sa Eastern Roman Empire. So, Orthodox ka na, muna ka na sa Greek Orthodox, Russian Orthodox, uban pa. Muna ka na ang Orthodox churches. But they do not have the connection to the Pope. Wala. Parehas ra sila og mga doktrina o pagtulunan, but not perfectly. Substantially, maumaura og mga doktrina, maumaurang pagtulunan. Ang Orthodox Church, ang diferensya, walay Santo Papa. Gitawag ka na og the Great Schism. In other words, nabahin, because Satan is a master of division. Nagkaroon ang punto nganong gitawag og Roman Catholic Church. Reason number 1. Mao na kini nga ang sentro sa pagtukod sa kingharian sa Dios from Jerusalem was transferred to Rome. It was successfully transferred. Ngano wala dawata sa Jerusalem, wala dawata sa Israel. Mateo 23:39, Mateo 21:43. Ug busa si San Pablo instrumental niini nga mo'y ma-witness dito sa Roma. Buhat 23 versikulo 11. Sila, si San Pedro, mo'y nangulo in converting the Roman Empire into the climax of Christianity. Ubusan ning tanan ang Roma na himong instrumento. Mingon si San Pablo, nagmalampuson, may kailap na himong Catholic. Ang Catholic means universal tungod sa Roman Empire nga na-converted. If there is disadvantage, there shall be its advantage. Mao ka na unsa kalig-on ang gingharian sa Dios nga iyang gitukod, the Roman Empire, labing bangis na gobyerno sa kalibutan, was converted into the climax of Christianity. In Daniel chapter 2 verse 44, may padayon ang tanang gingharian sa kalibutan masud sa gingharian sa Dios. Muabot ba ang higayon nga United States of America? Muabot ba ang higayon nga ang China, kagamhanan sa China, kagamhanan sa Russia, kagamhanan 195 states of the world? Is there a possibility that all the states of the world will be absorbed into the fullness of God's kingdom on earth? Yes, 1,000,000,000%. May tabuk ka na. May tabuk ba ang mga Muslim countries? Masud sa gingharian sa Diyos, muabot ka na. In political science, in international law, there is no debate. There is an evolution of state. Gikan sa primitive state, city-state, imperial state, modern state, federal state, muabot sa continental state, and finally, the world state. O kining world state muna ang gingharian sa Diyos ni ining kalibutan. Revelation 11:15.
Ubusan ni pamaton sa San Pablo niini sa 1 Corinto 15:24 ngadto sa 25. Unsay giingon ni San Pablo, all the political and religious authority shall come to an end. Matapos kini. Ngano ba? Tungod kay Efeso 1:10, unite all things in Christ. O kining tanan hiusahon sa gingharian sa Dios. Revelation 11:15. Ug ang magdumala ni mga buhing santos nagipilit ng daan sa Dios alang sa divine world government. Sirach chapter 10 verse 4. Sirach chapter 10 verse 4. Daw magbugno ang mga ireng. Ang mga ireng magbugno tungod sa mga hakog sa gahom. Apan sa ilang pagbugno sa kakog sa gahom, mga hanaw kining tanan, mag-unay kini silang tanan. Ang mga hakog walay mahibilin nini. Diha sa Malakias 4:1 ngadto sa 3. Ang tanang mga mamahitason sunugon sama sa dagami ug walay mahibilin kanila. Nining kuntuha karon Revelation chapter 2 verse 26 to 27. Unsay mahitabo gipadayag 2:26 kadto sa 27. Kining kagamhanan sa Dios, the kingdom of God, so powerful. Political power, economic power. Maunimulungtad hangtod sa hangturan walay pagkatapos. Revelation 11:15. Ubusa unsa may bahan nga mahitabo sa mga nasod nga dili mo pasud sa gingharian sa Dios, dili mo surrender. Ningon si propeta Isaias chapter 60 verse 12. Mga papas, these nations that shall never surrender to the kingdom of God shall be wiped out from the map of the world. Mapapas. Ubusa kinikaroon ng mga lunot, kinikaroon ng mga baha sa Estados Unidos, Texas, California, Australia, worldwide. Cebu o guban pang mga lugar sa timog kalibutan, gipang-anod ang mga sakanan o guban pa. Kining mga baha karon, although ang bangaw, ang rainbow, mao'y pasalig sa Dios nga dili niya silutan ang kalibutan pinaagi sa lunot. Pero mga baha, may mga dagko. Mga kalamidad, may mga paghitabo, kay hinluan sa Dios kining kalibutan, kay mga tao wala na'y pagsalig, wala na'y pagtuo sa Dios. We are Christians but practically atheists. Hinluan kining kalibutan. Niining puntuha karon. Mao kini ang hinungdan nganong gitawag og Roman Catholic Church. Kay kung wala pa mosiak, if there was no schism, pagbuak sa Orthodox Church nga nanlakad sa Eastern Roman Empire, kung wala pa kana, then needless nga i-emphasize pa nga ang sentro sa gingharian sa Dios naa sa Roma diha sa Vatican. Tungod kay nasiak man para ma-identify, mailhan hain sa duha ka Christian Catholic churches, mauna nga ang sentro niini naaman sa Vatican, Rome. Unya diha sa Roma 1:8 gipamatudan nga nahimong makailapon Catholic through the Roman Empire. Mao kini nahimong Roman Catholic Church. Pangutana, ang Roman Catholic Church
Mao ba kanay pagkatukod niadtong 1054? No. The Roman Catholic Church, the church founded by Christ, gihimo iyang gitukod in the year 33 AD. Pero ang ngalan niya na wala tagai ni Kristo ngalan. Unsa ang makapahimo sa usa ka butang dili ang ngalan. Timan-i ka na. Dakong sayo ang gihimo karon sa mga protestante na ang ngalan mo'y basihan sa usa ka butang. Wrong, binugok ka na. Binugok ka na. That is deception. Pag-ingon sa Iglesia ni Cristo, Roma 16:16 kay mabasa sa Biblia, diha na ilaging anlan nga mao kaningalan. Wrong. Jehovah's Witness kay naa sa Biblia, Jehovah's Witness mao kana ang ngalan. Wrong. Seventh-day Adventist kay naa sa Biblia mao kana ang ngalan. Wrong. Sa samang pagkaagi practical logic. Wa magpasabot nga ang Pilipinas nahimo kining Pilipinas atol sa diha gagibunyagan kini ni Roy Lopez Villalobos nga Las Islas Pilipinas. 15 nili kutuha karon. Wa magpasabot nga mao'y pag gama mao'y pag kay bugso dinig mao nason. No. Before this nation was baptized, named into Philippines, niya na kining maong kayutaan sa atong nason. It's not the name that makes the thing. Dili ang ngalan mo'y makapamugna sa usa ka butang. Mahimog walay ngalan kana pero naa. Sa samang pagkaagi, ang gingarian nga gitukod sa Dios, Mateo 16:18 ngadto sa 19. Sa diha nga gitukod sa Dios, ang maong gingarian wala niya nganli nga ngalan niini San Pedro, ang ngalan niini Kristyanismo, ang ngalan niini Buddhism, wala. No name. Ngano, God is after of the nature, not name. Kay kung ngalan ang maong pasibantog na himo kitang nominal Christians. O kining mga nominal Christians, they are after of names, not action. Leadership in Christ is more on action, not on names. Ang paghingalan niya na mao ang pag-describe tungod kay dunay mi kompetensya. And in order to distinguish, in order to define what church is that duly founded by Christ, nga mao'y gitukod ni Kristo, mao na nga dunay description. Ug busa, Christianity ang ngalan niadto. Pagbuat na misiat ang Orthodox Church, mao na nga patinaw Roman Catholic Church. So nining puntuha karon, ang Orthodox Church doon na sila maumaorang pagtulunan sa Catholic. Apan nining putuha doon na sila diferensya. Doon ay diferensya. O unsa ba ang kalainan niini? Ang Catholics believe the Holy Spirit proceeds from both the Father and the Son. Ang Orthodox Church believes the Holy Spirit proceeds only from the Father, not from the Son. Ang ilaha
ang Espiritu Santo gikan lang sa God the Father, way labot ang Diyos na the Catholics ang pagtulunan mao ng Espiritu Santo mao na sa kini ikan sa Diyos nga Amahan ug ingon man sa Anak. From God the Father in chronology, God the Father sa iyang creations of multi-universe. Pilay edad sa atong universe, 13.7 billion years. God the Father. Period of creations. Diyos na Anak, 33 years. From year 1 to year 33. Isumpay ka ng 33 years, pagbalik ni Jesus, forever and ever, walay katapusan si Kristo, mo'y muhari ni ining kalibutan, and this planet Earth will become the center of the multi-universal kingdom. Ang Holy Spirit, from the year 33 hangtod karon 2025. And these three, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, they are three persons in one God. Sama ni ini. Kini siya. Kini usa ka papel Dios. Pero gibahin kinig tulo, gipilo o tulo. Gipilo kinig tulo. So ang unang papel, God the Father, period of creations. Ang ikaduha, God the Son, kini na, sa iyang pagpanubos o sa iyang pagbalik nining kalibutan as King of all kings, the Christian kingdom. Ang Holy Spirit, diha kita magsukan sa atong kalag. Genesis chapter 2 verse 7. Mauni ang naghatag ng kinabuhi. Ubusan nining tanan. This is the clarification ngano nga gitawag ang gingharian nga gitukod sa Dios nining kalibutan mao ang Roman Catholic Church. Apan kini siya mao na ba ang fullness of God's kingdom? Dili. It's not yet the fullness. Kay dunay pito ka mga pundasyon sa gingharian sa Dios. Spiritual foundation, the church, which is centered from Israel, from Jerusalem to Rome, na sa Vatican. Ikaduha, moral foundation. Ikatulo, political foundation, divine world government. Ikaupat, mao ang love economy of salvation, economic ideology of love. Ikalima, mao social foundation, mga buhing santos. Ikaunom, divine authority. Ikapito, mao ng civil foundation, divine legal system. The fullness of God's kingdom on earth. Santos, 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 welcome sa Church Defense Seminar, paghimuon sa Kwasi, Loon, Bohol, sa simbahan sa Berhin sa Kalinaw Church, ubos sa magpangama ni Reverend Father Roy Riam Bonanza o ang Catholic Faith Defenders. Niya ipadayag ang tanan ng mga pangutana labi na sa mga igsoon at mga protestante. Matagaan kamong tag 1 hour ng mga pangutana. Kaya nahat ka na tumagon sa mga Catholic Faith Defenders led by Father Darwin Gitngano. Magkita kita pagkasugdan kini sa Hulyo 27. Domingo, matag alas 2, ngadto sa alas 5. Matag Domingo kini, hangtod na sa Oktubre 12, 2025, doon natin graduation ceremonies. Mao na kini, ngadto na sa fullness of God's kingdom on earth. Santos, 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 fiat.